Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga karibin natin, kapapasok lang, good news. Heto na, Supreme Court nagsalita na. Ito ang inaantay ng taong bayan. Nako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga kababayan, bago po natin i-play ang video ito, nako eto, may isi-share po ako sa inyo patungkol po ito kay Representative Ace Barbers. Ito mga kababayan ang kanyang pinakabagong pahayag. Nako po. Ito, i-zoom in natin para medyo makita nyo. Yan po ang pagmumukha ni Congressman or Representative Ace Barbers. Sabi niya po rito mga kababayan o sabi po dito, Barbers bet pakuhanin, no? Prangkisa mga social media platforms. Yan mga kababayan. No, gusto talagang magkapera pa. Okay? Well, may tax rin naman, di ba? Ang mga social media influencer. Pag kumukubra na po sila ng sahod nila. But anyway, basahin pa rin po natin itong kanyang pahayag, no? We are contemplating on maybe perhaps asking all these social media platforms to secure a franchise in this Congress. Nako. Because we want to make sure that it's not just platforms that make money, but also the Philippine government. That's one. Number two. Kala ko yun na. That's one, sabi niya. Number two, if we are under the franchise of this government, then you will be subject to the regulations and rules imposed under the law. O, saya na nga ba? Gusto rin nila busalan, no? Itong mga social media platforms para makontrol nila ang information. Yun ba ang gusto ninyo? No? Centralization of information. Kasi ngayon, mga kababayan, hindi man natin masabing totally, no? Na decentralize yung information, no? Pag sinabi nating decentralize, hindi hawak ng gobyerno, no? Or isang institution lang ang may hawak. Parang mamonopolize nila or manipulize, okay? Ngayon kasi, tulad natin, tulad ng iba, tulad mo na nanonood ngayon, you can use social media as a means of your communication, expressing your freedom of expression, di ba? Pag ito po na-regulate po, no, ng government, or sabihin nating nagkaroon ng franchise, yung sinasabi ni Ace Barbers, magkakaroon po ng control ang ating gobyerno or sino mang gustong magkontrol, di ba? Bakit? Kasi sasabihin lang nila, sa susunod bawal ka na kumuha ng prangkisa ulit kasi ano ka na ayaw mong sumunod. Ayaw mong sumunod sa amin Sabi ko nang wag nang pagsalitain yung mga DDS na yun, pinagsasalita mo pa rin. Parang ganun po ang gustong ipalabasin dito ni ni Ace Barbers, no? Kayo mga karitbayan, gusto nyo bang magkaroon ng prangkisa ang mga social media platforms? Well, anyway, yung sagot, siyempre hindi, di ba? Kasi kukontrolin lang nila yung social media platforms na yan. At saka, ito naisip ko mga kabayan bukod sa pagkakita nila to at kukontrolin nila, mabubusal. wala na pong freedom of expression na mangyayari, no? Kasi matatakot po yung tao na magsalita.
Baka kasi isang araw na lang, salita ka ng salita against the government, ganito, ganito, regulated na ng government. So, isang araw, gigising ka, deactivated na po yung account mo. Bakit? Sasabihin lang nila, you are against the rules and regulations. Diba? Ito po ay pagpatay sa demokrasya, mga kababayan. Itong sinasuggest po ni Congressman Barbers ay pagpatay po sa demokrasya ng Pilipinas. No? Dito na lang sa social media nakakapag-express ng freedom of expression ang tao, papatayin nyo pa. I mean, i-re-regulate nyo pa. Well, anyway, kikita naman talaga ang if you are only concerned about the tax, no? If not, it's good. Pero kung concerned ka lang sa tax, no? Nagtatax naman yan, automatic naman nagtatax yan. Ha? Automatic naman pong kinakaltasan ng tax ang mga content creators. Well, anyway, iwan ko lang kung papayag po dito ang Kongreso, no? Dito sa gustong gawin ni Ace Barbers, mga kabayan. Ha? Ayan, mga karibin natin. Ito, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Ito na po. Ito, good news. May announcement ang Supreme Court through their spokesperson. Mga nakabinbin na petisyon na tungkol sa national interest ng mamamayang Pilipino. Meron ng aksyon ng Supreme Court. May mga pahayag na tungkol sa may petisyon laban sa Maharlika Investment Fund. Yung petisyon tungkol sa BISCAM o GAA of 2025. Pakinggan natin itong announcement ng Supreme Court. The Supreme Court en banc during its session on January 28, 2025 acted on this case. Aquilino Pimentel III, Bayan Muna Chairperson Nery Colmenares, and former Bayan Muna representatives Carlo Zarate and Ferdinand Gaite versus the Honorable Lucas L. Bersamin, the Honorable Benjamin E. Jokno, Senate of the Philippines, and the House of Representatives. Buhay pa pala ito si sa Zarate. Zarate, mga kabayan, nabuhay sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Akala ko kasi tahimik nanahimik. Akala ko kasi hindi na ito babalik sa pagiging si Zarate. Pero well, nandito mga kabayan, nabuhay si Zarate dahil po sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Petitioners challenged the validity of Republic Act number 11954 or the Maharlika Investment Fund Act of 2023 and requested a temporary restraining order and or writ of preliminary injunction. The Supreme Court pleaded the Bangko Sentral ng Pilipinas, Land Bank of the Philippines, and Development Bank of the Philippines as respondents in this case. The Supreme Court directed them to file the respective comments within a non-extendable period of 10 days from notice. The Supreme Court... Okay, so yun ang una. Matagal na itong petition na ito kasi si Secretary Jokno pang nasa finance noon. So ngayon lang binigyan ng utos ang mga respondents na magbigay ng comment. At least gumulong na. Kasi Maharlika Investment Fund Act, that was 2 years ago. Yung pera natin doon, ilang billion yun? 250 billion ata. Walang nangyayari. So, salamat naman sa Supreme Court at inaksyonan nila itong petisyon ni Senator Pimentel na invalid yung o unconstitutional yung Maharlika Investment Fund Act. Salamat at ito na. Nako. Yari na naman mga kababayan ha. Yung MIF or Maharlika Investment Fund. Di ba, I think si Sandro yata ang nanguna dyan para may pasayang batas na yan. So ano na po ang nangyari dyan sa Maharlika Investment Fund? ROI na ba tayo? Ha? Nako. Minadali pa naman ninyo yung batas na yan. Nabubulol tayo. Minadali ninyo, no? Ang pagkukurap ng investment fund na yan. Magkano sabi? 250 billion. Hindi yan pesos billion yan. Pesos yan pero in billions. grabe mga tao nito, no?
Next na petition. Also set the oral arguments for this case on April 22, 2025, Tuesday, 2 o'clock p.m. at the En banc Session Hall, Supreme Court Baguio Compound, Baguio City. The preliminary conference will be on February 26, 2025, 2 p.m. at the En banc Session Hall, Supreme Court Main Building, Manila. Next, the Supreme Okay, April 22. Yun ang oral arguments tungkol sa Maharlika Investment Fund. So sana magbunga ito ng positibong desisyon ng Supreme Court para sa kapakanan ng nakakaraming Pilipino. Next, yung petition ni Atty. Vic Rodriguez. Court En banc during its session today, February 18, 2025, acted on the following matters. In the case of Victor D. Rodriguez et al. Versus House of Representatives, Senate of the Philippines, and Executive Secretary Lucas Bersamin. Victor D. Rodriguez and several others are challenging the constitutionality of Republic Act Number 12116 or the General Appropriations Act of Fiscal Year 2025 or the GAA. Petitioners argue that the GAA is unconstitutional for failing to allocate mandatory funding for PhilHealth, unlawfully increasing appropriations beyond the President's recommendations, and allocating the highest budget to infrastructure over education. They add that the GAA is unconstitutional since the bicameral committee report on the General Appropriations Bill contained blank items. The Supreme Court set the oral arguments for this case on April 1, 2025, Tuesday, 2 o'clock p.m. at the En banc Session Hall, Supreme Court Baguio Compound, Baguio City. The preliminary conference will be on February 28, 2025, 1 o'clock p.m. at the En banc Session Hall, Supreme Court Main Building, Manila. Next, in the Okay, so April 1 naman ang oral arguments doon sa petition sa BISCAM. So yung una kanina, April 22, oral arguments petition sa Maharlika Investment Fund Act. Okay, kaibigan, pasalamatan natin ang Supreme Court sa kanilang mga desisyon. Mabilis na ang desisyon ng Supreme o yung action ng Supreme Court tungkol. Ayan, mga kababayan, no, madami pong aasikasuhin ng administrasyong ito, no? Ha? Sa kanila naman nanggaling yung lahat ng mga Maharlika Fund, itong GAA, di ba? So, marami po silang aasikasuhin. But then again, naisisingit pa rin po nila yung impeachment against Vice President Sara Duterte. Mahalaga po kasi yan di ba? Oh, napaka-importante po para sa kanila na ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Akala kasi siguro nila, no, kapag na-impeach nila si Vice President Sara Duterte, itong mga gumugulong na mga mga kaso, no, or mga reklamo against sa administrasyon or sa mga itong GAA, itong Maharlika Fund, no, ay mai-stop din kapag na-impeach nila si Vice President Sara Duterte. Aba, baka lumala pa po ang inyong problema pag pinagpatuloy nyo ang pag-impeach kay Vice President Sara Duterte, no? Ano po yung sinasabi kong mas baka lumala? Unang-una, baka hindi po natin mapigilan yung bugso ng damdamin, no, ng taong bayan, ng mga ordinaryong Pilipino. Ha? Kapag nakita po nilang nahihirapan na at mas lalo pang nahihirapan ang mga ordinaryong Pilipino, ay baka magkaisa na ito. Ha? At instead, na si Vice President Sara Duterte ang inyong patalsikin, ay baka po mabaliktad ang mundo. Hindi natin masabi. Sabi nga ng isang kandidato ninyo dyan sa bagong Pilipinas, alyansa ng bagong Pilipinas, no? Sabi niya po bilog ang mundo. Alam niyo na siguro kung sino sinasabi ko. Oh, bilog po ang mundo kaya wag po kayong pakakasiguro, di ba? Sa mga petition concerning interest ng mamamayang Pilipino. Tungkol sa petition na isinampa ni Atty. Vic Rodriguez at Congressman Ungab laban sa 2025 national budget. Gumulong na po ang proseso. Nag-set na po ng petsa ang Supreme Court para sa pagdinig nitong petition na ito. Okay, Then mga kabayan, that's very good news at palakpakan po natin, no, ang Supreme Court, no, for doing this action, no, at least para naman malaman ng taong bayan, no, kung ano ang kanilang desisyon, if it is unconstitutional or this is constitutional. Well, anyway,
makinig na lang po tayo sa mga susunod na balita kung ano po ang magiging desisyon nila. Marami pa pong posibleng mangyari dyan mga kababayan, kaya abang-abang lang po tayo. Okay? Yan mga karabin natin, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video nito, i-comment lang po sa baba. Para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.